Magandang araw po sa ating lahat. Nandito naman tayo sa ating inahin na si Rosa, sa kanyang ikapitong araw mula nang siya ay manganak. Welcome pong muli sa aking YouTube channel para sa isa na namang episode. Today's episode ay tatalakayin natin kung kailan ang tamang araw na pwede nang paliguan ang inahin pagkatapos manganak. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag lang po ninyong kalimutan na mag-like, share and subscribe. Press the notification bell para laging updated sa mga susunod kong video. Maraming salamat po. Mahalaga po ang pagpapaligo sa mga inahin dahil nababawasan ang init sa kanilang katawan at para na rin laging malinis. Kapag bagong panganak ay kailangan ba na paliguan agad sila? Ano ang mga dapat tandaan na maaari na silang maligo? Kasalukuyang pinapaliguan at sinasabon na ang aming inahin sa ikapitong araw mula nang siya ay nanganak. Nakikita na kasi namin na bumalik na ang kondisyon sa katawan, walang sakit, maganang kumain at nakakadumi at ihi na siya. Very stressful ang kanilang panganganak. Hindi agad sila nakaka-recover pagkatapos lalong-lalo na sa unang 3 o 4 na araw, hindi pa sila nakakadumi o nakakaihi agad. Malamang may lagnat pa o impeksyon na di natin mamalayan. Minsan kasi hindi agad natin napapansin na may lagnat o anumang karamdaman. Kapag napaliguan natin agad ay baka magdulot lang sa mas malala pa na sakit tulad ng respiratory disease. Nagkakaubo, sipon, lagnat at napupunta sa pneumonia o kung anumang sakit. Kung napanood ninyo ang mga nakaraang episode patungkol sa inihahandang gamot pagkapanganak at pagkatapos manganak, binibigyan namin ng mga gamot tulad ng paracetamol at amoxicillin powder sa loob ng 3 araw. Bilang prevention sa pagkakaroon ng lagnat at impeksyon, nagbibigay rin ng mga feed supplements upang maibalik ang lakas at kondisyon ng katawan. Pagkalipas ng 3 o 4 na araw simula ng manganak ay obserbahan natin kung nakakaihi o nakakabawas na siya ng maayos. Tingnan kung naging magana na ba siyang kumain at kung bumalik na ang kanyang sigla. Sa ganitong pagkakataon ay maaari na silang paliguan. Sa pagpapaligo ay iwasan lang na mabasa ang mga biik, kung maaari ay ihiwalay muna. Sa case namin medyo maluwang naman ang kulungan ay kusa na silang lumayo at maingat naman kami na di sila tamaan ng tubig. Pinupunasan din ang mga tubig sa sahig para di sila lamigin. Ito na po ang unang pagpapaligo sa aming inahin mula ng manganak, katulad ng nabanggit ay sa ikapitong araw na po ito. Nililinis din siya ng sabon at body scrub para matanggal ang mga dumikit na mga dumi sa katawan para malinis din sa pagsuso ng mga biik. Paalala lang po lalo na sa mga baguhan pa lang, huwag po basta-basta na lang na magpapaligo kung hindi tiyak ang kondisyon ng alaga. Minsan kasi ang mga nakikita sa ating mga mata na madumis o marumi sila ay baka ito pa ang magdulot ng mas malalang sakit. Tandaan po ang mga baboy, maliban sa mga biik, ay immune na silang lahat sa higit na 1,000 bakterya na nasa loob ng kulungan, may ilang bakterya lamang na natatamaan talaga sila ng sakit kabilang na ang leptospirosis at iba pa. Pinabanlawan na ang aming alaga, pesto na rin ang kanyang pakiramdam. Sa ngayon ay 1 beses muna siyang paliguan sa isang araw para hindi palaging may tubig ang sahig. Kung mainit naman ang panahon sa tanghali, ay sa may ulo o batok lang ang basain. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video at sana ay may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong naibahagi patungkol sa pagpapaligo ng inahin.
Maraming salamat po sa inyong oras sa panunood. Hanggang sa muli at happy farming po mga kaibigan.